Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Inirang tawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piyasatin, ialay mga awitin niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Simon at San Judas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan,
Panginoon Hesu Kristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tapat na apostol ay nagpupuri sa puon sa langit habang panahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago,
at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipos siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakagandang pagnilayan ang mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito. Mula kay San Lucas, isinalaysay kung paanong si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin at magdamag siyang nananalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pinili ang 12 upang maging mga apostol. Sa bahaging ito, mga kapanalig, ipinapakita ni Jesus ang 2 mahalagang haligi ng buhay Kristiyano, ang panalangin at ang pagiging alagad. Bago siya pumili, siya muna ay nagdasal. Dito po natin makikita na ang tunay na misyon ay hindi nagsisimula, hindi sa ating kakayahan, kundi sa ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ang panalangin ni Jesus, mga kapanalig, sa bundok ay hindi simpleng paghingi po ng biyaya, kundi isang malalim na makikipagniig sa Ama. Ang bundok ay sagisag ng katahimikan at pakikipagtagpo sa Diyos. Doon tahimik siyang nagdasal, tahimik siyang nakinig, at tahimik siyang nagpasailalim sa kalooban ng Ama. Sa ganitong paraan, ipinapaalala niya sa atin na bago tayo tumugon sa tawag ng paglilingkod o misyon, kailangang ihanda muna natin ang ating puso sa pananalangin. Pagkatapos manalangin, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pinili niya ang 12, hindi dahil sila ang pinakamahusay, kundi dahil sila ang handang sumunod. Kabilang sa kanila si Pedro na madalas magkamali, si Tomas na nagdoda, at si Judas na magtataksil sa kanya. Ngunit gayon paman sila ay pinili. Dito po natin makikita na ang pagiging alagad ay hindi po tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging handa at tapat sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. Bilang mga alagad ni Kristo, mga kapanalig, bilang mga relihiyoso, bilang mga simpleng Kristiyanong mananampalataya, tayo rin po ay tinatawag araw-araw na makinig sa tinig ng Diyos sa gitna ng ating mga gawain. Ngunit paano natin siya maririnig kung hindi tayo marunong manahimik at hindi tayo marunong manalangin? Ang panalangin, mga kapanalig, ay hindi lamang pagbigkas ng mga salita, kundi pakikinig sa Diyos na nagsasalita sa ating puso. It is a heart-to-heart talk to God. Dito natin napapalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, at sa malalim nating pakikipag-ugnayan sa Diyos, mga kapanalig, dito natin na isasagawa ang mga bagay na makalangit, maka-Diyos at makatao. Mga kapanalig, kung nais na nating maging tunay na alagad ni Kristo, kailangan nating ibalik ang sentro ng ating misyon sa panalangin. Ang bawat desisyon, ang bawat gawain, at ang bawat misyon ay dapat nagmumula sa ating pakikinig sa Panginoon. Tulad ni Jesus, bago po niya pinili, bago po siya kumilos,
bago po siya magturo, siya muna ay nananalangin. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapanalig. How many times are we pray in one day? Paano natin ipinapakita ang ating tapat na paglilingkod sa Diyos? At paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pang-araw-araw nating ginagawa? O baka naman nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos o nananalangin tayo if we are in the midst of our problem. Kapag meron tayong mga sakit, kapag meron tayong gustong hilingin sa Diyos, at kapag meron tayong gustong makamtan. Ang pananalangin, mga kapatid, ang sabi ko kanina ay hindi lang sa pagbigkas ng salita, kundi pakikinig sa Diyos na nagsasalita sa ating puso. Sa ating buhay bilang isang mananampalatayang Kristiyano o kaya tagasunod ni Kristo, mga kapanalig, madalas tayong abala sa mga gawaing paglilingkod, gawaing pagtuturo o pang-araw-araw na responsibilidad. Ngunit huwag nating kalimutan, ang tunay na lakas ng isang alagad ay hindi sa dami ng ginagawa, kundi sa lalim ng pananalangin. Kaya nga po mga kapatid, para mas lalo nating maintindihan ang pagiging isang Kristiyanong Katoliko, we have to know who Jesus is. Ito po ang pagiging isang tapat na tagasunod ni Kristo para mas lalo nating maintindihan ang pagiging isang Kristiyanong Katoliko ay kailangan natin na makilala ng lubusan si Jesus. Kaya mga kapanalig, doon tayo humuhugot ng direksyon, doon tayo humuhugot ng tapang, at doon tayo humuhugot ng liwanag. Mga kapanalig, sa Ebanghelyong ito, tinuturuan tayo ni Jesus na bago tayo pumili, na bago tayo magplano o magsimula ng anumang misyon, dapat muna tayong umakyat sa ating kanya-kanyang bundok, ang ating tahimik na oras ng panalangin. Sa panalangin, mga kapanalig, doon natin maririnig muli ang tinig ni Kristo na nagsasabing, halina at sumunod ka sa akin. Nawa, mga kapanalig, tulad ng mga apostol, tayo rin ay maging tapat na alagad, mga taong handang makinig, mga taong handang manalangin, at higit sa lahat maglingkod. Sapagkat ang tunay na alagad ay yaong araw-araw na nagsasabing, Panginoon, narito ako, gawin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig. Bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahang Katoliko, naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga ninuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. At tinawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas sa mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan na mga papagligtas na kapangyarihan ng Diyos,
na matagal nilang pinananambikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Sa katahimikan ng ating puso't isipan, isama din po natin ang ating mga personal na kahilingan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama naming maawain sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagkakalamo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuran niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabi niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Sa kaitaasan, sa kaitaasan, pinagpalaan na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, ang Jesus. Pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka sa mahina. Ngalan mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay na Apostol San Simon at San Judas Tadeo. O San Simon at San Judas, Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang,
Ipinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas Tadeo. Kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. O makapangyarihang at mapagkalingang Ama, kami mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintoho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal naming sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. paalala po, sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.